Caps Farming. Good morning po mga farmers. Ngayon po ay maglalagay tayo ng abono dito sa ating tanim na singkang. Ito po ay 10 kilo. So malalagyan na po lahat ito. Ito po ay, ang abonong ito ay urea. Mas maganda po yung ganito, bilog. Hindi po yung kagaya ng asin. Maganda po yung medyo bilog siya. Para pagtama sa dahon, malalaglag po siya sa lupa. Yan, ito po yung lalagyan natin. Unahin natin doon sa pinakataas dyan. Mas maganda po ay mainit ang panahon para hindi ho patsi ang mga abono sa dahon para bumagsak po siya. Tapos na natin nalagyan ng abono. 1 linggo na lang or 10 days pwede na pong mag-harvest doon sa lugar na yon. Malago po kasi doon unang transplant. Ito po babawasan pa natin itong pinagpulaan at dikit-dikit. Ito po yung pangalawang transplant, kaya medyo mahina pa, kaya nilagyan natin ng abono. So ngayon po naman ay maglilinis tayo doon para magpunla tayo ng repolyo, kasi pagka-harvest po ng ating mga singkang ay di nalaki na po yung mga repolyo. Gagawa na po tayo na plot para sa buto ng repolyo. Tapos na po natin yung 2 plot. So dito po tayo magpupunla. So pag natapos na po natin ang ayusin ng plot, ay maglalagay naman po tayo ng ipot ng manok. Yan. At pagkatapos po noon ay magi-spray naman para po sa mga damo. Kahit walang damo, kailangan pong sprayin para naman doon sa mga buto. Ronstar po yung i-spray natin at saka parakwat, kasi po yung ibang mga damo ay buhay. So yan, umpisa na natin lagay ng ipot po ng manok para mataba, para ang ay maganda mataba.
So yan po, matapos nating lagyan ng ipot at ma-spray sa damo, ay pwede na po nating ilagay aring ating mga binhi. So ito po yun, Lucky Ball. So yan po, Lucky Ball mga ka-farmers, Lucky Ball. So yan po yung ating binhi ngayon. Tapos po nating ilagay yung buto ng repolyo, ay ito na po yung ating ipapaibabaw sa plat. Ito po ay dayami, palay, yung katawan po ng palay. So siya na po yung magsisilbing pantabon sa kanila. Dadaganan na po natin yung dayami. So ito po yung pinaka lalagay natin sa ibabaw. So bayatin po natin ng tama lang kalalaki. Ito po yung silbering iwas sa tuba ba, kasi po pag tumubo na sila ay dito po sila papatong, hindi po sa lupa. So ito na po yung pinaka pantabon nila para yan, para po pag tumubo po sila hindi po sa lalapat yung mga dahon nila at iwas tuba. So ito po may nagpayo lang sa akin ng ganitong pamamaraan, kasi daw po pag tubo nila di po ba tutubo sila. So ngayon po lalampas sila dyan sa dayami, at ngayon hindi na ho sila lalapat sa lupa yung pinakadahon niya, at hindi daw po sila manunuba. So tinry ko lang po, baka siyempre po subok na po nila na ganito ang kanilang pamamaraan sa kanilang pagpupunla, para hindi po sayang. Wala hong masama kung sundin natin yung payo ng mga nasanay na magpunla. May matututunan tayo sa iba nating mga kasamahan na magtatanim ng gulay. So kung wala daw po kayong dayami, ay pwede pong kugon ang inyong ilagay. Ito po ay ginagawa lang namin pag ganitong tag-ulan. Isa pa ay kaya gusto namin ay punla, dahil nga po mahal po pagka isang tray is halimbawa po ay 150, ay biro mo po ang ganito, tatanim kayo ng 5,000 puno, ay magkano na ang magiging puhunan ninyo dun? So 10 tray ay 1.5 times 5, ay 7.5 po. Samantalang kung bibili po kayo ng punla o ng buto ay 900 or 950 ang isang lata. So pag tumubo po lahat yung isang lata ay aabutin po yun ng 4,000 to 5,000 puno.
natapos na spraying, natapos na rin po ang pagpapunla. Kaya pahinga naman. So ito na po yung ating singkang na malapit nang pungusin. Ilang araw na lang po pwede na po siyang pungusin o harbisin. Yan, lalapad na po ng dahon. Ayan, ganda. So yan, berding tingnan. Yun. Pag shout out po muna tayo. Shout out po kay Papa D Santos, Reyna Patano, Joe Edson Vlog, Ethel Santos. Happy birthday po kay sa Mrs. ni Marcelino Brosas, at happy anniversary din po sa kanila. Shout out po kay Micaela Reynaldo Habonete Jr. Shout out din po sa mga nanalong kandidato sa eleksyon. Shout out po sa aking mga kabarangay na mga nanalo. Congrats po sa inyo.